Series number 2. Nakita natin last video kung paano mag-graph ng interface statistics para sa bandwidth utilization. Ito na, populate na niya yung mga nai-add natin noon kay Access Concentrator, yung kay MikroTik, at lumabas na yung mga value based doon sa usage ng, for example, itong ONU number 1, ito yung kanyang mga current, average, at saka maximum. Ganon din sa ONU number 2, at saka sa uplink nung ating Access Concentrator. Ito naman yung downlink papunta sa PON port number 1. Ayan, so na-populate na. Ngayong video na to, tuturo naman natin kung paano graph ng specific parameters, especially dun sa mga OLT natin. Yung nabanggit ko last video, mga power receive levels, mga total ONU, and etc. No? Pero bago lahat nun, important note lang, no? Vendor specific yung kailangan nating makuhang file. At yung file na yon, ang tawag ay MIB file. So, MIB file. Kailangan natin mag-acquire ng MIB file sa mga vendor para makuha natin yung mga specific OID or Object Identifier na gusto mong i-graph. So, yung mga OID na yon, nakapaloob siya dun sa isang MIB file para makuha mo yung mga numbers na yon. Yung number na yon ang i-input natin dito sa CACT. Okay. In my case, yung OLT ko, VSOL. Fortunately, nakakuha ako sa online ng isang MIB ng pang VSOL. Pero sa inyo, kung wala kayong makuhanan, pwede nyong i-request sa vendor. Pero ito, may nakita akong isang magandang source kung saan maraming mga MIB compilations. Aha. Sige, search na lang natin. Kunyari, VSOL MIB file. Tulad nito, meron silang mga MIB compilation library. Ito sa left side. Ito to. Yan. So, may CData. Ano pa ba yung mga ibang vendor dyan? Yan, may Datacom. Yung mga kilala natin. D-Link. Hindi ko alam kung OLT to. Baka router lang to eh. EDFA para sa mga nagpo-provide ng RF over glass. Yung mga sa cable TV. Ano nga ba EDFA na yan? Yung para sa sa video. Oo. Nakalimutan ko yung meaning eh. Parang Erbium blah 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 fiber amplifier. Erbium dope, parang ganon. Ewan ko, basta yun na yun. Ngayon, hanapin natin yung gusto natin. So, Fiber Home, meron. Fortinet Firewall, meron din. So, mga list ito ng mga networking device na kung saan na-compile yung kanilang mga MIB files. Hikvision, Huawei, meron na rin. Ano pa ba? Check natin yung iba, no? Linksys. I'm not sure kung ano yan. Kung OLT ba yan o router lang. Pero sige, pupunta tayo dun sa gusto natin, which is yung VSOL. Ayan. So, vSolution, yung complete name niya. Ano ba yung mga common natin? HSQ. Tama ba yun? H. Punta tayo sa H. Parang wala. Anyway, so again nga, no, kapag may gusto kayong makuha na MIB file, request nyo sa vendor o kaya sa mga distributor. For sure, meron sila niyan. Yun nga, fortunately, meron ditong pang vSolution. May CData rin ako nakita. So, ita-download nyo lang yon. So, paano i-download? Click nyo lang yung vSolution.
itong V1600D. So, per model din siya, no? So, meaning lahat ng 1600D series, applicable to. So, download nyo lang dito yung raw file. So, lalabas, ganito yung file na madadownload natin. Yan. Okay, ito na yun. So, hindi nyo siya bubuksan as is. Kasi pag binuksan nyo siya, Office Word, ito yung makikita lang niya sa loob. Mga list, no? May mga numbers. So, ito, may clue na kayo. Ito na yung mga OID. Pero paano mo malalaman kung yung pipiliin mong number ay yung gusto mong parameter? Doon papasok yung MIB reader na madadownload nyo naman for free din tulad nitong iReasoning. So, install nyo lang to. Yan, iReasoning. Download nyo lang for Windows. Ganito ang itsura niya. So, na-install ko na siya dito sa PC na ito. At ang itsura niya ay ganyan. Yan. Yan na yung pinaka-application. So, yung by default, walang number to. Yung MIB file na nakuha natin sa vendor para sa specific networking device natin, ilo-load natin siya dito. Load MIB. So, sa desktop, ito ngayon siya. My file. Yan yung MIB file. Open. Yan, makikita mo na lahat yung mga nandun sa kanina sa Microsoft Word na naka-arrange na. Ayan, makikita mo na naka 3 directory na siya, no? O ngayon, paano ko malalaman yung gusto kong parameter? So, first of all, kailangan mong i-scan yung network device. So, ilagay mo dito yung gusto mong ma-scan, which is COLT. So, kung matatandaan natin yung IP address ni Vsol ko is 101.101, no? 101.101. So, balikan natin. Ito yung Vsol. Yan, 101.101. Ngayon, click mo yung advance. Ilagay mo na ngayon yung ibang parameter. So, alam natin, yung pagkakasetup ko kay Vsol, ang SNMP port number niya ay 162. Login lang ako. System configuration, SNMP 162. Okay. Tapos version 2, ito yung community name. So, 162. Read-write community, same lang yan. And then version 2. Okay. Ngayon, pag winok ko na siya, make sure na iwawalk mo siya para ma-scan niya, may mga lalabas na ng mga information dyan. Yan. Madami yan hanggang baba. Lahat ng mga information na makukuha niya dun sa OLT lalabas dito. Makikita mo na ngayon yung OID na sa left side, yung mga numbers na yan. Nagsisimula siya sa .1. Kung nakikita nyo, medyo maliit, no? Pero may .1 yan. Tapos, yung value niya, yung description, ito nandito. Ang question, paano ko malalaman yung parameter na gusto kong makita? Doon papasok itong mga nasa left side, yung mga MIB3 natin. For example, under ONU Auth or authentication. Yan. I-maximize mo lang. Gusto kong malaman yung dito na lang tayo sa global configuration. Gusto kong malaman yung power ng ONU. Check ko lang din to. So, yung power ng ONU daw ay makikita somewhere here. Wait lang ha. Ayun, natapos na yung scanning sa right side. So, pwede ka na mag-search dito. Let's say, for example, kunyari, i-search ko yung MAC address ng aking modem, no? Yung ONU1.
Ano ba yung MAC address natin? Para lang meron tayong idea ano yung mga parameters na pwede ma-fetch o makuha sa kanya. So, yan. Find next. Ayun, lumabas yung MAC address niya. Yan. So, kung mapapansin nyo, MAC address, tas may optical receive power sa baba. Kung 1, ONU1, ONU2, ito daw yung nakuha niyang value. Pero saan ba siya? Dito sa MIB3. So, double click mo lang. Lumalabas, nandito siya sa under ONU auth. Tapos, ONU receive power table. So, paano natin mai-relate itong dalawang to? So, click mo lang yung plus sign. Click mo lang yung plus sign. Tapos, every time na i-double click mo itong ONU receive power, lalabas siya sa pinakababa. Yan. Kumbaga nire-refresh mo lang. Parang double click, pahingi ng value niya ngayon. Ngayong time na clinic ko, pahingi ng value niya ngayon. Pahingi ng value niya ngayon. So, bawat click, hinihingi mo yung value ng mga modem. Kung mapapansin mo dito, may modem optical receive power 1, optical receive power 2, 1 and 2 ng 1 and 2 dahil dalawa lang yung modem ko. Okay? Dalawa lang yung modem ko. So, kung lalabas dyan, maraming modems, paano mo ngayon malalaman yung kanyang value? I mean, ano siya dyan sa mga yan? Okay? That's the time na yung ginawa natin kanina, na nag-search tayo ng MAC address, no? Makikita mo yung sequence. So, asan na ba yon? Search ko lang ulit yung MAC. Makikita mo yung sequence. Ayan. So, meaning, itong MAC address na to, ang equivalent value niya, kung 1 siya dito, 1 din siya dito. Kung 2 siya dito, 2 rin siya dito. Okay? So, gusto natin kunin yung value ni 1. Double click mo, lalabas ngayon yung OID sa taas. Copy mo lang yan. Copy, Control C, and then punta na tayo sa CAC-T. So, ganun lang kadali kumuha ng OID. Basta meron ka ng MIB file tsaka MI reader, no? So, balik tayo sa console, management, tapos, create new graph. This time, hindi na itong mga interface yung pipiliin natin. May makikita ka ditong drop-down kung saan pwede mong piliin ay OID template. By OID ka na maglalagay ng graph. So, pag-click ng OID, create lang, lalabas ito, ilagay mo agad dito yung OID na nakopy mo doon sa MIB reader. Make sure na lagyan mo rin ng mga description para hindi ka malito. For example, ito si ONU1, pangalan ng subscriber o bahala ka na. Ang legend nito sa vertical axis is DBM. Alam natin ang power out is DBM or power receive. Legend text, ONU1 na lang din. Data source name, ONU1, pare-parehas. Ito yung pinaka-importante. Kailangan mo ng minimum value at saka ng maximum value. Pag hindi mo sinet yan, hindi lalabas yung graph. Okay? So, ano ang minimum value? Ang power receive level ng ONU is always negative value. Kaya ang minimum niyan is a negative value. Di ba nag-LOS tayo kapag more than 27 yata, DBM? So, pwede na ba ako mag-adjust up until, sabi na natin, pag naka-receive ka na ng more than that, safe to say na ang graph ko is hanggang negative 70. Wala namang ganyan, di ba? So, safe na yan, negative 70. Lakihan nyo pa kung gusto nyo. Parang yan yung minimum, no? Ang maximum is always greater than the minimum. So, either 0 na lang yan, or bahala ka kung lagyan mo ng value. Sabi na natin 5.00 na lang. Kung yan yung 10 na lang kasi may mga SFP na malakas bumuga, di ba? So, yan, 10
10 ang value. Not necessary, DBM yan ha. Yan lang yung value na pwede ma-graph doon sa y-axis. No? Itong vertical label na to. Okay, once okay na yan, create mo na. So, okay. Tapos, pumunta ka na ulit sa trees, sa Tauki network. Makikita mo na dito ngayon yung ONU1 na kinuha mo from VSOL. Ito yung power receive level ng ONU1. I-drag mo lang ulit siya dito. This time sa OLT para magkalaman na siya. Yon. Okay. So, imaginein mo na marami kang ginawang ganyan bawat ONU. Naglagay ka ng mga ONU ID, OIDs nila. Tapos, ida-drag-drag mo lang dito. So, kung titignan mo sa graph, Tauki Network, OLT, andito siya mag-isa lang. Pero sa Access Concentrator, andun yung mga interfaces ng MikroTik natin. So, pwede mong damihan yung columns, pwede mong damihan yung graph, tapos pwede mo nang i-display to sa sa office ninyo, no? Naka-TV na malaki, tapos nakasaksak yung naka-web browser lang papunta sa Cacti yung TV na yon. Automatic na yan. Pwede mong i-auto-refresh yan. O kaya naman, palakihan mo siya dito. Yan. Mas malaki. Okay. So, punta tayo sa OLT. Yan. Hintayin lang natin yan. 5 minutes polling. Lalabas na yung value ng power receive para kay ONU1. Okay. Imaginein mo na marami yan. Maraming mga ONU na naka-display dyan. Ito yung sinasabi ko kanina, benefit na kapag ilagay mo siya sa billing system. 'Di ba? Provided naman na merong legend siya sa taas na ONU1. 'Di ba? Alam mo naman 'yon. O kaya yung account number ng client, pangalan ng client, no? Whatsoever kung anong legend yung nakalagay diyan. Pero imagine mo, libo yan, 1,000 piraso yan. Hindi mo naman masa-search dito kung sino si Juan de la Cruz, 'di ba? Kaya maganda yung yung graph generated kay Juan de la Cruz, itag mo o i-upload mo na lang doon sa billing system para doon ka na tumingin. Pag click mo ng account niya, kung ano lang yung graph para sa kanya, yun lang yung makikita mo. So, yun yung benefit na sinasabi ko, na ipapasa mo sa billing system yung mga graph na ma-generate nito. Pero, again, beneficial na rin to sa inyo kahit hindi nyo na i-integrate sa billing dahil pwede nyo na itong i-display, pwede nyo na itong ma-remotely monitor, di ba? Magpo-port forwarding lang kayo, mag-VPN lang kayo, makikita nyo na lahat to. As is, Cacti siya, no? Hindi nyo na kailangan ilagay sa billing. It's up to you. Kung gusto nyo i-maximize yung billing, isang bagsakan tinginan, dun na lahat, bahala kayo. So, ito yung sinasabi kong mga graph na kailangan nyong isa-isahin, no? At kailangan nyong alamin kung sino yung mga yan. Okay. Ano pa ba ang mga gusto nating i-graph? So, hanap pa ulit tayo dito. So, mapapansin nyo, dito sa mga ibang mga tables, may makikita pa kayong ONU number all. Big sabihin, lahat ng mga ONU on specific port. Kasi kung i-double click, clear ko na lang muna yung table para hindi kayo malito. Pag i-click ko yan, lalabas 4 na row. Ibig sabihin, PON port 1, PON port 2, PON port 3, PON port 4. Kasi 4 GE PON yung OLT ko. Ngayon, kung makikita ninyo, 2 ang total registered sa PON 1. 0 sa PON 2, 1 sa PON 3, at 2 rin sa PON 4. Yun yung total number of ONU per PON port. Regardless kung buhay o hindi, ilalabas niya. Pero itong total number of online, pansinin niyo pag i-click ko yan, 2 daw ang buhay sa 1, PON 1, walang buhay sa 2, 3, at 4. Kasi matagal na tong wala. Ang totoong merong nakakabit ngayon, ay lahat sila ay nasa PON 1 at active sila ngayon. Kaya may nagagraph tayo. So itong dalawang to, pwede ko na pala itong 8 kagad to. Itong 8 na to, pwede ko na agad i-graph, no? Una, pwede kong i-graph per PON
ang total ONU. So, double click ko yan. Lalabas ngayon sa taas. So, copy. Punta tayo dito sa create. Select graph, OID. Create. Paste ko na agad. Ngayon, PON1 daw, total ONU. Ibig sabihin, regardless kung buhay o hindi. Pwede ko ba siyang sabihin total ONU PON1? Kopyahin ko na lang to para consistent sa mga yan. Yan. Tapos, ang vertical ONU level niya, ang vertical level niya ay ONU or modem. Bahala kayo, modem. Ibig sabihin, bibilangin niya yung modem. Ngayon, yung minimum value is always 0. Kasi wala namang negative value na ilan bang modem naka-deploy? Negative 1? Walang ganon, di ba? Always start as a 0. And then maximum is U. No maximum, bahala na siya kung gaano karami yan. Automatic ba? Parang ganon. And then, kung napansin nyo kanina, wala tayong binabago dito. Lagi tayong mag-gauge. So, ano ba yung mga nandito? Gauge, counter, derive, etc. So, yung gauge, ito yung pag may bawas, dagdag, no? Sa graph, kunyari, sample, no? Temperature, mamaya malamig, bukas mainit. So, bawas, dagdag yung value. So, nag-graph yun. Unlike si counter, always nagka-count siya na nagka-count pataas. Tapos, pag na-reach na yung maximum level, babalik siya sa 0. Ayaw naman natin yon. Gusto natin yung plus and minus na graph. So, lagi tayong gauge. Okay? So, once na gawa na natin yan, kay PON1 pa lang to ha. So, meron pa tayong PON2, PON3, PON4. Create. Sige, PON1 muna. Yan, okay. Then, bago ko ilagay sa 3 para isang bagsakan na, gawin ko naman din yung number of online, no? Which is, bakit ko clinic? Ito na rin pala yun. Ito, parehas lang dito. Yan. Ito. Parehas lang dito. So, double click ko. Ito yung total number of online ONU sa PON1. Again, PON1, PON2, PON3, PON4. So, copy natin yan. Double click, copy. Balik tayo kay Cacti. Create graph. Refresh lang. Create graph. Ito na pala. And then, OID. Create. Paste agad. Pwede ko bang sabihin total online ONU PON1? So, pwedeng ganyan. Bahala na kayo kung anong gusto nyong makita. Tapos, ito, modem din. Tapos, pwede nyo palang palitan yung kulay, no? Para hindi pare-parehas. Kunyari, blue ribbon. And then, 0, minimum. Maximum is variable. Ayun. So, create. Okay. So, ano pa yung pwede nating idagdag? Kay PON1 na lang din. Ito, PON1, number of online, number of total ONU. Ano pa yung pwede natin makita? Dito sa info 2, dito natin makikita yung line status. Ayun. Ibig sabihin, under ito mga to, mga ONU values, ito yung mga status nila. Pero ang hirap i-identify kasi hindi mo alam kung sino dito, which is which, ano? Kaya di ko pa siya na-explore kung paano ko siya ma-determine based on ONU ID. I think itong pangalawang number is PON number. Tapos ito, yung sumunod is yung ONU number. So, trial and error na lang kung tama ba yung ating investigation, ano? Or observation. So, yung iba, marami pa dito. Distance. Ito yung distance na sinasabi ko. Clear table muna tayo para malinis. Distance. Ayan. So, ganun na ganun din. ONU PON number to mga to. Tapos, ONU number to mga nasa gilid. So, pwede ko bang piliin to? Ibig sabihin ng 6 meters. 6 meters daw. I mean, feet yata or meters. Kasi based dito sa aking setup ngayon, lumalabas na nasa almost 6 meters nga. Kasi patch cord lang yung ginamit ko. So, pwede mo yan kunin. Ganun din, double click, copy, and then
paste mo na lang doon sa ginawa sa OID nuke graph natin, ano. So once na nakuha mo na lahat, punta ka na ulit sa trees, under Tauki network. Pwede ko nang ilagay itong mga to, yung dinagdag natin kanina. So yan, doon, and then save. Then eventually magkakaroon na siya ng value dito. Ayan. So ito mapapansin nyo, zoom lang natin. May value na itong Vsol Mini ONU1. Ito yung power receive level. Kung mapapansin nyo yung graph baliktad, zoom in ko lang. Ayan. Ang negative na malaki na pababa. So pababa yung graph niyan, ano? So dyan yun yung makikita kung over the time, bumabagsak, tumataas, etc. So per ONU yan or per modem. Ganon din doon sa mga fiber length. So, take time na investigate or observe nyo o aralin nyo itong mga MIB na to. Makikita nyo naman kung wala siya doon sa Vsol or sa OLT. Kunyari, nag-double click ka ng ganyan, walang response dito sa right side. Ibig sabihin, hindi available sa OLT na yon. So, subukan natin yung mga tulad nun. Almost lahat naman available kasi V1600D yung na-download nating MIB. Pero I'm sure wala dito yung iba. Kahit double click mo ng double click, walang lalabas dito. Ibig sabihin, walang nagmamatch. Walang matching. Ibig sabihin, hindi available on the parameter na yon doon sa OLT. Okay, maliwanag tayo dito sa MIB file. So, sa kaliwa, ito yung MIB file. Sa kanan, ito yung actual value na nire-request mo from the MIB file sa OLT. Parang tinetest mo. Parang binibigyan mo siya ng checking kung, meron bang ganitong mga values dyan, number of online. Yes, meron. Under PON1, 2. Okay, since meron, double click ko, kunin ko yung OID niyan. So, ganun mag-interpret nitong MIB reader, basta make sure meron ka lang MIB para sa vendor mo. Vendor specific, brand specific, and model specific. Okay. Now, ayun. So, may value na. Itong mga graph pa natin dito. Mamaya pa yung magkaka-value. Okay. So, ano pa ba yung mga pwede nating makuha? Sige. Isa pa tayo. Actually, marami dito. Pero yun lang yung naging interesado ako. Ayun, yung mga memory, CPU. So, paano natin malalaman dito? Napakadaming directory, no? Kaya ang ginagawa ko, clear ko muna to. Iwo-walk ko ulit lahat ng mga parameters ng OLT. And then, from there, saka ako magsa-search. Kunyari, isa-search ko CPU, o kaya processor, memory. So, para lang tayong naghahanap ng mga gusto nating i-graph. Kunyari, RAM. RAM. So, meron ba? Mukhang hindi naman maintindihan yan. So, try natin memory. Wala. CPU, processor, ano ba yung pwede nating alamin? RAM. Try natin tong RAM. May lumalabas no? Pero marami siya. So, ang hirap, di ba? Mahirap siyang i-identify. Ano pa bang other term? Mem? Disk? CPU? Sige, go ulit natin. Wait lang. Yan. So, pwede namang maghanap kayo dito na mismo directly. Dito. For example, under the switch, So, makikita nyo na dito yung mga other parameters sa switch side ng OLT. Ibig sabihin yung mga uplink. Para naman sa ONU or PON, dito yan, sa gitna. Sa baba. Ito yung PON. Ito yung switch side. Pero dapat masasearch na natin siya dito sa right side
sysconfig. Ito pala, dito ako nag-search. So, makikita ko CPU load. Yun siya. CPU load is 16%. So, click ulit. 9% na lang. 9% na lang. Yan. 16 ulit. Yan, 9. So, pwede ko na palang sabihin, since isa lang naman yung OLT, wala siyang mga other values. Isa lang siya. So, kahit ano dito, pwede mong i-double click. Isa lang din yung OID na lalabas sa taas. So, pwede ko na i-click yan. Copy. Then, ipasok ko dun sa Cacti ulit. Okay? So, sige, one last, pasok natin to. So, console, create, new graph, lagging OID. Saan na yan? OID, create, paste na agad natin para hindi natin malimutan. Sabi na natin CPU. Assuming marami kayong mga OLT na. So, specify nyo na. Kunyari, Visual 6 OLT1 na lang. Kunyari, marami ako OLT. OLT1 ko, alam ko siya si Visual. Vertical label, since CPU siya in percentage, gawin nyo na lang percent, no? Percentage. Pwede rin ganyan. Pwede rin ganito. So, percentage. Ngayon, legend text is OLT1 ulit. OLT1. So, ganyan yung mga pwede nating ilagay dyan. Now, sa minimum value and maximum value, may time ba na magiging negative value ang CPU? Wala. So, it's always 0% to 100%. So, 0 to, pwede mong ilagay 100. Okay, pwedeng ganyan. Specific, no? And then, create. Ganon din sa RAM. So, pero paano ko nasabing percentage tong CPU na to? Bakit hindi yan any value or any unit, no? Bakit ko nasabing percentage yan? Kasi nung pumunta ako dito sa OLT, under information, no, device information, napansin ko sa kanya na yung value na yun ay tama naman. 9, no? CPU usage is 9. 9 sa ngayon. 'Di ba? 9 sa ngayon. Yan. So, bago ko ilagay memory, alam natin, dito pa lang nakikita na natin 43% yung memory. Sige nga, subukan nating i-scan yung memory. Ito, memory load, 43 daw. O, di tama, 43 siya. Diba? Ibig sabihin, in percentage yun. So, accurate siya, no? So, since nakuha na natin yung memory, dagdag na ulit natin yan dito sa Cacti. So, ganun ulit. New graph, OID, create, paste agad para hindi malimutan. OLT1, mem na lang. Percentage din siya. Ibang kulay. Hindi ko pala napalitan yung iba, pero okay lang. OLT1 from 0 to 100. Okay lang naman 0 to U o kaya U tsaka U. Kumbaga automatic na siya. Pero dun sa may mga negative value, kailangan yung specify na negative, kunyari, yung receive power kanina. So, yun, create. Ano pa yung pwede nating ilagay? CPU, system information, andyan yung mga version, makikita niya yung version, hardware version, temperature, ayan o, 50 degrees. Ito yung kagandahan. May mga information dito na hindi pinapakita. Saan mo makikita dito yung 50 degrees? Sa information. Hinahanap ko siya actually. May nakikita ba tayo dito na 50 degrees? Siguro nandito sa system logs, threshold, syslogs. Hindi, mga logs lang yan. Device management. Wala ako makita. System time, fan, temperature lang naman to kung kailan mag-open, diagnosed. So, yun yung mga hidden
parameters na hindi mo makikita dito. Kaya yun din maganda na kunin ko na, why not kunin ko na lang din yung temperature na yan, di ba? Para meron akong reference na, ay, mainit na pala masyado to, kailangan nang bigyan ng bioflu. Yan, so graph natin to. Graph, OID, and then create, paste kagad, OLT1 temp, no? So, alam natin, temp, I'm not sure kung yung 50 ba yun is Fahrenheit or degrees. Pero most probably Fahrenheit yun. Kasi ang mga networking devices natin, umiinit talaga yan up to ganyang value. So, Celsius. Gawin natin medyo red kasi nga mainit. Yan, cherry red. And then, OLT1. For legends lang naman to. So, ang temperature, nagiging negative, nagiging positive. So, pwede ko bang sabihin maximum value, minimum value na to is negative 100. Lagyan mo lagi na 0 kasi pwedeng decimal eh. To 100 degrees Celsius. By the time siguro, tunaw na yan eh. So, okay lang yan. So, create. And then, okay. So, sige, ilagay na natin sila sa tree natin. Sino ba yung mga dinagdag natin? Memory, OLT, 1, temperature, ano pa ba? Yung wala dito. Ayun lang, no? Yung tatlo. So, i-add natin. Ayaw magpa-drag. Ayun. Yan. So, meron na tayong, ito hindi ko nalagyan, CPU pala to. Edit nyo na lang yan. Saan yan ini-edit? Dito yan sa data source. So, yung OLT na walang value, pwede mong dagdagan. CPU. Okay. Update mo lang yan. So, magkakaroon na siya ng CPU sa dulo. Na-save ko ba? Ay, data source lang pala yun. Sa graph is, yung graph name pala to. Ito. Kaso hindi na pala na-edit. Yun lang. Anyway, sige, ulitin nyo na lang. Okay, so graph. Andyan na silang lahat. So, tatluhan para magandang tignan. So, under OLT, andyan na si OLT memory. ONU 1, yung interface to, no? Ay, sorry, ano nga to? ONU, total online ng ONU sa PON 1. So, since dalawa sila, dalawa lang yung makikita mong value dyan. So, makikita mo dito, kagandahan, kung ilan yung gumagamit ng oras na yon, ilan yung buhay, etc. Di ba maganda yon? Ilagay mo ngayon yan, itag mo ngayon yan doon sa PON management natin, sa mga PON ports. E di, pasok. Magandang tignan, madaling i-troubleshoot. So, ito naman, sino to? OLT1 CPU, wala pang value. Ito yung ONU1 receive power level. ONU, total ONU sa PON 1. So, ang expected natin dito later on is dalawa din. Kasi, regardless if patay o hindi, dalawa yung nakaregister doon. Ayun, so, again, I hope nasundan nyo to, especially dito sa MIB reader. Ang dami pang pwedeng kuhanin dito actually. Hindi lang sa mga ONU parameters, pati sa OLT parameters. Ang dami pa. Mga values. Yung may mga pie chart, I think pwede rin gawin, kuhanin dito eh. Kunyari, meron kayong, eto, kunyari na lang yung ginawa natin kaninang ONU total. Saan na ba yun? Minimize lang natin to. Dito tayo, balik tayo dito. So, under global config ba yun? Stat. Alimutan ko na. Hanapin natin. So, ONU oath pala. Ayun, asan na yung oath? So, medyo nakakahilo lang, no? Ganun talaga. Ito, ONU oath.
Itong dalawang to, di ba, nag-graph na natin siya. Total number of ONU per PON. Ito naman yung total number of online per PON. So, pwede nyo siya i-graph. Pwede siya i-graph, pwede siyang i-chart, pie chart. So, sa pie chart, na-imagine nyo na, dalawang kulay siya, totality, tsaka kung ano yung online. Tama ba? Offline tsaka online. Kasi yung offline, yung kabila, yung total ONU minus total online. Yun yung magiging kalahati ng pie. Okay? So, sa pie chart, hindi ko lang pa na explore, pero pwede rin siya. Pwede nyo rin may graph as pie yan. Pero for the sake of this demonstration, puro graph tayo. Ito, kung makikita ninyo pala, may spike ito, yung kanyang DB. Umakyat siya ng up to 23. Liitan nga natin. Lakihan natin, sorry. So, umispike siya ng hanggang 22.84. Pero ang average niya, parang baliktad. 23 pala. Umispike siya ng hanggang 23, pero ang average niya is 22.92 kasi negative value. So, dyan makikita nyo na naglalaro yung receive power level ni ONU, no? Lalo na kapag nade-degrade na yung fiber network natin. Okay, for now, ito muna dito sa video na to. Next video naman natin is paano na natin i-integrate papunta sa billing system. Okay, so next video.